Breaking news po ito mga kababayan. Nagulat din ako sa pasabog na ito ni Attorney Harry Roque. Grabe mga kababayan, Lebiste at Saldico magkasama sa France. Nako mga kababayan, totoo kaya ito? Roque kay Saldico, magsalita ka na bago ka tuluyang mapatahimik ng Marcos admin. Ito na mga kababayan ko, tila makakausap ng SMNI ang pinaka-prime witness ng flood control issue. Dito po si Saldico, may pasabog. Nako po mga kababayan, Lebiste magkasama daw. Heto na. Yari na kayo mga kababayan. Talagang lalabas at lalabas ang katotohanan. Dahil nga, talagang itong pagbaliktad ni Orly Gutesa, walang silbi. Mismo yung kanyang boss, inamin kung sino ang mastermind. Kaya walang lusot ang mga kawatan dito. Kahit pa si Saldico ay hindi magsalita. Tapos na ang laban. Kaya si Marcoleta mga kababayan, talagang posible na mapalaya sa kulungan. Maski si Ping Lacson mga kababayan, natataranta. Dadagdagan pa daw yung kaso ni Marcoleta dahil sa perjury na ginawa nila sa pagbaliktad ni Gutesa. So ngayon mga kababayan, eto na. Talagang magugulat kayo. Lalabas daw sa video, dalawa silang magkasama ni Saldico at ng anak ni Loren Ligarda. Nako po mga kababayan, pasabog na matindi ito. Eto na. Pakinggan po natin ito mga kababayan. Talagang magugulat po kayo. Ang pasabog ni Harry Roque. Ginulantang ang buong mundo dito. Pati si Marcoleta napatalon na pa yes. Yes, yo! Eto na. Pero ako, kung nakikinig si Saldico, hinahamon kita. Nagsimula ka na iyong revelasyon. Kung gusto mong mapatawad ng taong bayan, kung gusto mong magamit as state witness at makaiwas sa pananagutan dahil ikaw ay meron ding personal na pananagutan sa mga nangyaring nakawan, magsalita ka na ngayon. I-perpetrate mo ang testimonya sa hukuman. Nang sa ganun, kung ikaw ay patayin nila, nandiyan ang iyong testimonya at hindi na po pwedeng mabaliwala. So paging Saldico, sana dinggin mo ang aking panawagan. So sa akin talaga, wag nating ihiwalay ang issue ng korupsyon sa presidente. Siya ang pinagmumula ng lahat ng korupsyon. Dahil kung wala siyang basbas, wala man lang tapang yung mga kurakot sa Kongreso para gawin ang kanilang mga ginagawa. Well, sa akin, nakikita ko parang binusog niya lahat para wag magsalita. Kasi pag nagsalita nga naman, meron siyang ebidensya na, ayun, tumanggap ka rin, di ba? Pero ang tanong ko, attorney, ito ginagawa nilang ngayon ginagawa nilang, sabi mo nga kanina, scapegoat itong 18 Marines, talagang ginagamit nila. Kanya-kanya silang gamit dito sa 18 Marines. Pero sa tingin ko, pagka ito ganito ang nangyari, hindi na natin mahahabol kung sino talaga magnanakaw. Masasabi mo ba na pwede pa nating magamit si Saldico bilang alas para mapanagot itong mga magnanakaw sa gobyerno na alam naman natin na ngayon nagsabuatan na talaga sila lahat? Ayan mga kababayan ko. Grabing pasabog ito. Talagang si Harry Roque, talagang matapang na hinahamon si Saldico. Habang maaga, lumabas na. Bali-balita, kasama ni anak ni Loren ito. Mga kababayan ko, anak ni Loren, si Lebiste. May pasabog sa social media mga kababayan ko. Lebiste at Saldico, nagkape. Nako po mga kababayan ko. Alas ni Marcoleta, talagang malapit na. Hindi sila makakalusot sa bagsik na ito. Matinding pasabog ito mga kababayan ko. Kaya natataranta na pati si Ping. Ito naman si Ping mga kababayan. Talagang kakasuhan daw ng malupitang kaso si Marcoleta. No bail ban na, may dagdag pang kaso sa perjury. Grabe si Ping Lacson
Where is the evidence? Doon tayo. Pero si Marcoleta, ang inaresto at kinulong. Talagang si Ping Lacson, mga kababayan, dakilang protector. The protector of the realm. The protector of the big bosses. Talaga naman, mga kababayan, ano pa? Dati, hangang-hanga ako sa taong ito, mga kababayan. Nung kanyang panahon, akala mo, mala Duterte rin ang kanyang style, pero anong nangyari? Sinupalpalan ng maleta. Ayun, nanaig ang maleta. Mas mabigat ang maleta. Kaya si Ping Lacson, kumampi sa mga maleta. Ngayon, naging protector, naging security guard ng mga buhaya. Yan ang sinasabi ng mga komento dito. Well, una-una, lahat naman yung mga Marines na yan, empleyado lamang ni Zaldico. So si Zaldico talaga ang nakakaalam kung ano talagang inutos niya dyan sa 18 Marines at kung kanino talaga napunta yung mga perang yan. No? Ang nagsalita na naman si Zaldico, ano pa bang gusto natin? Kumpleto naman ang kanyang salaysay doon sa mga video na rinilis niya, kung magkano diniliver, kasama na dyan yung 25 billion na nakarating presidente dahil nagkaroon nga siya ng 100 billion na insertion. No? So sa akin, habang nandyan si Zaldico, yung mga 18 Marines, kasi sila magbaliktaran, hindi mabubura na yung author mismo, yung nag-utos mismo, ay minsan na nagsalita. Pangalawa, hindi pa naman tapos ang boxing. Nandyan pa yung Adrian Bersamin. Nandyan pa yung dating Chief Justice Bersamin. Nandyan pa yung Amina Pagdanganan. At nandyan pa si Secretary Bunoa na nagsisimula ng kumanta ngayon. Hindi nila po pwedeng itago ang isang mabahong pagnanakaw dahil eventually lalabas ang katotohanan. Kung hindi ngayon, then pagdating sa tamang panahon. Pero tingin ko, parating na tayo sa tamang panahon dahil nagsalita na nga si Zaldico, nagsalita na yung Marines 18, matter of time bago magsalita yung iba pang mga nadadawit. Ako, tingin ko talagang lalabas at lalabas si Zaldico dahil kahit anong tago gawin niya, kinakailangang patayin siya ng gobyernong ito. Dahil pag siya'y nabuhay at nagbigay testimonya, malinaw na malinaw maging pananagutan ng presidente mismo. Kaya aking advice, payo kay Zaldi, tago ka pare dahil ikaw talaga, hindi ka lang nais hulihin ng gobyernong ito, nais ka nilang patayin dahil ikaw ang may hawak sa alas, no? Sa katotohanan na ang mastermind sa kakurakutan sa sistema ngayon ay ang presidente mismo. Attorney, sabi nyo, tago si Zaldico. Hindi kaya naabot na siya kasi biglang tumahimik eh. Diba? Asa na siya? Wala nang, hindi na nasundan yung video niya. Hindi kaya baka nagkaroon na ng agreement yung dalawang kampo? Well, hindi natin alam, no? Pero ako, kung nakikinig si Zaldico, hinahamon kita. Nagsimula ka na iyong revelasyon. Kung gusto mong mapatawad ng taong bayan, kung gusto mong magamit as state witness at makaiwas sa pananagutan dahil ikaw ay meron ding personal na pananagutan sa mga nangyaring nakawan, magsalita ka na ngayon. I-perpetrate mo ang testimonya sa hukuman. Nang sa ganon, kung ikaw ay patayin nila, nandiyan na yung testimonya at hindi na po pwedeng mabaliwala. So paging Zaldico, sana dinggin mo ang aking panawagan. Ayan mga kababayan, sabi kasi nila dito, sinagot na ni Zaldico itong si Roque. Nako po mga kababayan, abangan po natin yung video ni Zaldico. Dito sa pagbaliktad ni Orly Gutesa, wala nang saysay mga kababayan. Dahil lang nagkakaroon ng saysay, syempre hawak ni Junior yung kanyang mga aso. Mula sa ombudsman, sa NBI, sa kapulisan, mula barangay captain hanggang sa barangay kagawad, hawak ni Junior. Pati Korte Suprema, hawak na rin niya mga kababayan. Saan ka pa? Kahit anong lumabas sa mga testigo, ano man yung mga ebidensya, may video man, picture man, may text messages pa, may chat group pa, kahit nakikita ang kanilang mga muka, yung mga kawatan, baliwala dito kasi nga hawak ni Junior. So dito, sabi ni Harry Roque, magsalita na si Zaldico habang maaga pa. Hanggat hindi siya nagugurgur ng mga aso ni Junior. Kasi gagawin lahat nila ang kanilang makakaya para makalusot sa nangyaring pagnanakaw na ito.
Pero ang kalikasan mga kababayan, nagsasalita na. Kada ulan, baha hanggang mata agad, hanggang leeg, hanggang ulo. Tignan nyo sa Metro Manila mga kababayan, naging water world. Talagang pati mga isda, nagkalat na rin sa mga estero. Kahit sa kalsada, pwede nang magsigay. Alam nyo ang magsigay? Pwede ka nang maglambat doon. Pwede ka nang mamingwit doon dahil sa sobrang dami ng tilapia. Mga pampers, mga anong-anong mga basura. Kaya ang panahon ni Junior, panahon ng basura. Mga kababayan, sasabihin niya, this is a new normal. Pero wag ka mga kababayan. Talagang balita talaga na si Marcoleta ay makakapagpiyansa na. 2 sila or 3 sila ni Jinggoy at ni Defensor. Hinaharang lang ni Dayunyor at ni Boying. Kaya sana mga kababayan, balang araw, makalabas si Marcoleta para magkaroon po ng laban ang taong bayan. Kasi si Marcoleta lang talaga ang pinakamagaling magdepensa at gumamit ng batas. Yun nga lang, pinagkampi-kampihan lang nga lang si Marcoleta. Nandyan sila Tito Soto, Erwin Toplok, Ping Lacson, na gumagawa-gawa ng mga kaso laban sa kanya. Kaya nangyari yan, naaresto na kulong. Isipin mo, donasyon lang naging plunder mga hinayupak na Hestas Barabas sa mga ito. Diba? Mga kababayan, check natin yung mga komento dito. Anong sinasabi ng mga komento? Kailan kayo matatapos ang hinaharap ng bansa natin? Hopeless na yata. Everybody is suffering. Lahat ng bilihin mataas. Dami na salanta ng bagyo, ng baha. Ang gas mataas, school di na safe. Drug namamayagpag mga nakawan holdapan. Tama ka, Roque, kaya hikayatin mong pauwiin si Saldico sa Pilipinas at samahan mo siyang umuwi sa Pilipinas. Tama si Attorney Roque, para kung matigok si Saldico, naging si hero siya ng mga Pilipino. Kung ang masasabi ng katotohanan, ilantad niya ang mga binigyan ng milyones. Naku po mga kababayan ko. Yawa na talaga. Kailan kaya tayo magkakaroon ng hustisya? Naku po. Usong-uso ngayon, attorney, yung nagbabaliktaran. Kasi yung 18 Marines, 4 sa kanila, nag-retract na. Tapos itong nagsimula, yung Orly Guteza, nag-retract na din. Binayaran daw siya ng 150 million, sabi. Or inoferan siya ni Mike Defensor at ni Marcoleta daw ng 150 million, yun daw pangako sa kanya, para magsalita. So sa tingin mo, attorney, ito bang mga pagbaliktad na ito? At kung halimbawa si Zaldico bumaliktad din, bigla siyang gumawa ng video, tapos sinasabi niya na, lahat ng sinasabi ko noon hindi totoo. Sa tingin mo, makakaapekto pa ito sa unang-una yung perception ng tao na sila ang talagang mga mastermind ng mga pagnanakaw sa Pilipinas? Makakaapekto pa kaya? Well, Boss Dada, lilinawin ko na marami ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi na hindi tinatanggap ng hukuman ang pagbabaliktad ng isang testigo. Talagang that is viewed with suspicion at talagang yan ay, kumbaga, hindi pinaniniwalaan dahil alam na hukuman na napakadaling takutin, napakadaling suhulan ng mga testigo. Kaya nga lang, depende kung kailan sila bumaliktad. Kung sila'y bumaliktad bago sila magbigay ng testimonya sa hukuman, hindi pa rin mababaliwala ang kanilang naunang salaysay dahil pwede pa rin tignan yung ebidensya bukod pa dun sa naging salaysay nung bumaliktad. O tignan natin itong nangyari dito sa mga Marines at pati na kay Gutesa. Kung hindi naman babaliktad si Zaldico na siya nag-utos at kung hindi pa rin babaliktad yung 40 na Marines na talagang nag-deliver sila, baliwala yung pagbabaliktad ni Gutesa at yung 4 dahil paniniwalaan pa rin si Zaldico at saka yung natitira pang mga Marines. No? So nagsayang lang sila ng panahon sa kanila pagbabaliktad dahil yan talaga ang desisyon ng Korte Suprema. They view with suspicion and with distrust itong mga recanted testimonies. No? O yan mga kababayan, sabi ni Attorney Baligod dito, please invite us the proper committee hearing on your proposed bill, Senador Lacson. Orly Gutesa's recantation should not end there.
I will file a bill imposing heavier penalty and the fine for subordination of perjury, or if a person induces or forces another to commit perjury. In Gutesa's case, ex-Speaker Martin Romualdez, if not him for some reason, any public officer charged with enforcing the law. Wow, Pampilo Lacson, naks naman! Meron ngang blind item mga kababayan eh. Yung dating cool boy. Ito yung kumakalat sa social media. Yung sinabi daw ng dating ito bali-balita lang ha, di ko lang alam kung konfirmado. Saktan mo ako, saktan mo ako, saktan mo ako. Ito yung basta may pasabog na saktan mo ako, saktan mo ako. Yung dating cool boy. So ang pinaparinggan dito, 'di ba sabi ni Marcoleta, lalaking period. Lalaking may period. Saan ka nakakita ng lalaking may period? Kaya itong si Ping Lacson mga kababayan, galit na galit at grabeng inggit kay Marcoleta. Kasi nga itong si Ping Lacson mga kababayan, yung utak niya, mas malaki pa ang utak ng kuto ng langgam na may sayad. Ganun po ang utak nito. Yan ang sinasabi ng maraming komento kasi nga grabeng galit niya kay Senador Marcoleta. Isipin mo, kakasuhan pa daw si Marcoleta ng perjury. Ayan person induces or forces another to commit perjury. Nung si Gutesa daw bumaliktad dahil nga tinuro si Marcoleta, tinuro si Defensor na gawa ng kwento laban kay Tamba, eto daw, commit perjury. Kakasuhan pa daw yan, no? Orly Gutesa's recantation should not end there. I will file a bill imposing heavier penalty. Wow, ang galing mo naman. Ping Lacson, ang galing mo pagkalaban mo, no? Pero yung mga nagnakaw, wawa na. Sayang ang bayot. Yan ang sinasabi ni Jesus Duque. Tuloy natin to. Yawa na talaga ang Pilipinas. Pinamumunuan ng mga aso ni Baal, mga kababayan. Sino ba si Baal? Sa mga kwento ng Biblia, mga kababayan. Mamaya, ikwento ko sa inyo. Now, at saka pagdating naman ng panahon, pwede pa rin naman magtestigo to si Gutesa, no? At kung ano ang magiging testimonya na sa hukuman, yun ang bibigyan ng mas mahalagang bigat ng hukuman dahil iba pa rin talaga kapag ikaw ay nagbigay ng testimonya sa harap ng hukuman, mas sagrado yan kaysa sa isang sinumpaang salaysay. So sa akin po, understandable ang mga nangyayari na pagbabaliktad dahil ang hukuman mismo nagsabi na. Kaya nga hindi namin tinatanggap talaga yung mga recantation na alam namin, napakadali manakot, napakadali manuhol. Pero kung meron pa rin natitirang ebidensya para patunayan kung ano yung pinasinungalingang testimonya, baliwala ang pagbabaliktad. Yun na nga, attorney, no? Kasi alam naman natin, kapag titistigo ka bago ka magsalita, you're under oath, di ba? So, dapat may pananagutan sila. Dapat may pananagutan din sila sa batas kasi nag-under oath sila, binitawan nila yung mga salaysay na yon, tapos biglang magre-recant. So, bilang abogado, may pananagutan ba sila doon o pwedeng baliwalain lang yun? Paano ba yan nangyayari? Perjury. Well, yun nga, no? Perjury yan, no? So kapag talaga napatunayan, talaga naman kapag ikay bumaliktad, umaamin ka na ikay gumawa ng perjury. Dahil parehong sinumpaang salaysayan at parehong mong pinasinungalingan, no? So, yan ay talagang admission na ikaw ay gumawa na ng krimen. Ang problema sa Pilipinas, halos walang parusa ang perjury. Walang kulong. Kaya nga dapat siguro, itaas natin ang parusa sa perjury. Dahil sa ganun, matakot naman yung mga Pilipino magsinungaling. No? Dahil sa Amerika at sa Europa, medyo mataas ang parusa sa perjury. Kaya talagang siniseryoso nila kapag sila gumagawa ng affidavits. No? At saka yung mga notaryo publiko, talagang siniseryoso rin nila yung pananagutan kapag talagang hindi humarap sa kanila mga testigo at nagpeke na pagnotaryo. No? So sa akin,
wala masyadong epekto yung pagbabaliktad kung merong ibang ebidensya na magpapatunay dun sa testimonya na pinasisinungalingan ng isang testigo, pero ang kanyang pagbabaliktad ay ebidensya na siya'y gumawa rin ng krimen na perjury. Paano yan, attorney? Kasi uso na uso ang bendalo ngayon. Paano yan na kasi nung unang testimonya ng 4 sa 18 Marine at si Gutesa ay may mga ebidensya silang ipinapakita. Pero ngayon na sila ay bumaliktad na at binawi na nila yung mga unang testimonya nila, wala silang maipakitang mga ebidensya kundi puro hearsay lang. Paano kung talagang idiin ng ombudsman etong mga hearsay na mga pinagsasabi nila ngayon? Paano po yun? Well, una-una, no, dahil meron pa namang 14 na testigong nananatili. Well, 4 lang naman ang bumaliktad at si Gutesa, o pwede pa rin ituloy ang kaso sa bisa nung testimonya ng natitirang 14. Pero dun sa 4 at kay Gutesa, dapat sampahan na sila ng kaso ng perjury. At dapat pag-aralan kung meron pa rin silang mas malaking pananagutan dahil sila naging instrumento sa krimen ng at least graft and corruption kung hindi man black and there. Ayun nga, attorney, meron naman si Gutesa. Actually, maraming mga test, ano tawag dito, yung ebidensya, itong 18 Marines merong picture sila na makikita na may mga maleta, tapos nandun si Gutesa. So talagang mahirap na paniwalain na ang taong bayan. Parang yun ba sinasabi mo, attorney, mahirap nang paniwalain ng taong bayan na peke ang lahat ng mga inilabas ng mga ito. Besides, meron pang meron pang 14 na, may 14 plus 3. Oh, so parang Saka ang- 17. Ang tanong doon, Boss Dada, talaga bang bumaligtad si Gutesa? Kasi wala namang Parang proof wala na rin siyang traction, wala na rin, hindi na siya kakagatin ng tao kasi ang tagal eh. Ang tagal na panahon bago siya nagsalita. Alam niyo mga kababayan, totoo yan. Kasi mula nung natapos yung kanyang panunumpa, siya ay nagyabang pa. 'Di ba sinadjust si Marcoleta na bigyan siya ng bodyguard? At ni General Bato, sabi niya kaya daw niyang sarili niya. Pero biglang nawala at naglaho ng matagal na panahon. Tapos ngayon mga kababayan, bali-balita kasi mga kababayan noon na hawak po siya ng mga aso ni Junior. Hawak po siya. So nasabi na ni Defensor na nag-recant na. May video pa nga mga kababayan di ba? Kaya alam na this mga kababayan na tinakot at binayaran po ito. Nakailang press con na, ilang interview na itong Nahirapan 18 sila, Marines. Pero kaya nga yun ang nakakatakot kasi baka mamaya yung susunod na lalabas na video si ano na yung nagre-retract, si Zaldico na yung nagre-retract. So paano kaya ititreat ito, attorney, ng government? Pwede ba nilang gamitin na case closed na ito dahil bumaliktad si Zaldico, bumaliktad itong mga unang nagsasabi na nagde-deliver sila ng mali-maletang pera. Makaka-apekto pa kaya yan? Sabihin na natin bumaliktad yan, paano naman yung hawak ni Leandro Lebiste Ayun lang. na text messages Oo nga. na aling kay Batang Bersamin na nagpapatunay na ang presidente mismo nagkumpirma na siya'y kumukubra galing dun sa mga insertions niya. Diba? So, pabaliktarin man ng ilang witnesses, marami pang ibang witnesses na pwede magpatunay ng mga bagay-bagay, no? Ayan mga kababayan, dito sila na checkmate na si Junior. Mayroon pang mga ebidensya si Lebiste na may mga text messages sa Batang Bersamin. Yan yung sinasabi ni Attorney Harry Roque. Kaya kahit bumaliktad pa yung ibang mga testigo, wala silang magagawa. Yayariin sila ni Marcoleta pag nakalaya ito. Kasi nga, syempre, talagang wala sila sa hulog. Mananaig at mananaig ang hustisya kaysa sa kasamaan. Ngayon, siguro, hawak nila yung posisyon. So, tayong mga api, walang magawa. Pero, meron pong panahon mga kababayan ng paniningil. Yung time of reckoning, yan ang sinasabi ni Tatay Digong. Di ba mga kababayan? Kung anong itatanim mo, yun yung aanihin mo.
At ngayon, siyempre, no, habang hawak din ni Leandro Leviste ang mga text messages na yan na nakita na ng ilang mga kongresista, napakahirap na talagang pagtakba ng katotohanan. Lalabas at lalabas yan. Kaya sa akin nga, miski tumanggap yung mga Marines na yan ng milyon-milyones, hindi na po pwedeng mabaliwala ang kanilang mga sinabi, lalong-lalo na habang hindi bumabaliktad ang lahat ng mga testigo. At parang napakadami namang testigo yan para bumaliktad silang lahat. Kaya lang, attorney, alam naman natin, si Lian, wala na rin ngayon sa Pilipinas at yung kasama yung kanyang nanay at alam natin na nagbabadya din yung kaso ng plunder sa kanila galing sa ombudsman. Tanong lang namin, nandyan ba sa inyo? Kasama nyo ba ngayon? Ay talaga. Lahat na lang na napupunta sa Europa, akala nyo nandito. Sandali, no! Nandi! Huwag ka na, lumabas ka na, huwag ka na magtago. Kasi baka mamaya, Anyway. siyempre kayo, parang lumalabas, political political asylum seeker kayo baka humingi, hindi ba sila tumawag sa iyo, humingi ng advice kung paano nila... Wala. Oo. Pero ako nagbibigay ng advice sa kanilang lahat. Kayo, Leandro, Senator Loren, at saka Zaldico, lalong-lalo na kayong dalawa, Leandro at Zaldico, talagang pwede kayo humingi ng asylum dahil posible na kayo patayin. Dahil hawak ninyo ang talagang mga tunay na ebidensya na magpapatunay ng pananagutan ng presidente. Sa akin, pangalagaan nyo muna ang inyong mga buhay. Dahil talagang merong banta sa mga buhay ninyo, lalong-lalo na alam natin yung isang Satanas ay nagsabi, marami siyang mga Romanians. No? Kung kayo'y nasa Europe, mag-ingat din kayo dahil sabi na nga nung isa, may mga Romanians siya. No? Pero karapatan nyo rin, karapatang pantao yung pag-asylum at huwag niyong ikahiyayan dahil maintindihan naman ng taong bayan na talagang ang dahilan kung kayo nga ay hihingi ng asylum ay dahil kay ginigipit, dahil sinusupil ang katotohanan na magpapatunay na ang presidente talaga ang otor ng korupsyon sa Pilipinas. Ayan, mga kababayan ko. Anong masasabi niyo, mga kababayan? Shoutout po sa mga supporter natin na tuloy-tuloy po na nanonood. Kay Josephine Suwan. Sir, hindi po si Juan Bautista ang nasa loob ng mga leon, kundi si Daniel. Okay, yung kanina. Salamat po. Cheryl Rehuso, Josephine Suwan, Agyas Madongo, shoutout sa inyo. Kay Ma'am Mirna Aura, Gaspar Beltran, at kay JJ, salamat po sa inyo. Mabuhay. At yan lamang po ang ating bahagi, mga kababayan. Sana po i-subscribe nyo ang ating YouTube channel at itong FB natin. I-ano nyo po ito. I-follow nyo po kasi puro tangalista yung mga nandito. Puro tangalista, hindi makaintindi. Binabash ako pag nagpo-post ako yan, no? The Wonders Philippines, mga kababayan. I-ano nyo to, i-follow nyo po kasi 500,000 plus yung ating followers dyan. Sana inyong suportahan. Mabuhay po.